Hello! Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagtalakay tungkol sa warrantless search and seizures. Ngayon naman, pag-aralan natin or pag-usapan natin yung tungkol sa isang aktual na kaso na dinesisyonan ng ating Korte Suprema tungkol sa warrantless search. Ang involved dito ay yung tinatawag natin na stop and frisk. Okay? Ang nangyari sa kasong ito, base sa kwento ng mga pulis, sa version ng mga pulis, nangyari daw ito nung nagkaroon sila ng patrolling. Nagpapatrolya sila doon sa may C5. Kasama itong pagpatrolya to sa kanilang Operation Uplansita. So habang nagpapatrolya sila doon sa C5, nakatanggap sila ng text message sa kanilang opisyal, sa kanilang superior, na meron daw snatching incident na nangyayari doon sa malapit doon sa area or doon sa area kung saan sila nagpapatrolya. Kaya nung matanggap nila yung text message, ang ginagawa nila, pumunta sila doon ngayon sa lugar kung saan sinasabing nangyari di umano yung snatching incident. Pagdating nila doon sa lugar, nakita sila nakita nila yung tatlong akusado dito. Tatlo yung mga akusado sa kasong ito. Nakita daw nila na parang may hinihintay. Tapos nung papalapit na daw sila, biglang nagtakbuhan. So dahil na daw nila ito, napigilan nila yung pagtakbo. Kaya nung tinatanong nila kung ano bang ginagawa nila doon, mayroon ba silang hinihintay, hindi daw sumasagot yung tatlo. So dahil hindi sumasagot, ang ginawa nila, napansin daw ng isang pulis na habang kinakapkapan, napansin na mayroong umuumbok doon sa tagiliran. Tapos nung makita ng pulis na yung hawakan daw ng baril. Kaya nung kinuha niya yung baril, nakita niya yung baril na may lamang bala, 4 na bala o 5 bala. Tapos tinatanong niya kung nasaan yung kanyang authority to possess or license doon sa baril at saka permit to carry. Wala daw maipakita, kaya inaresto niya. Yung isa naman, habang inaresto daw nila, kinapkapan nila, may nakuha naman daw silang granada. Tapos doon sa isa naman, kutsilyo. So yun ang version ng mga pulis. So ang ginawa nila, dahil wala silang maipakitang dokumento doon sa mga nakumpiskang baril, granada at saka kutsilyo, dinala sila sa presinto. Doon na sila hinuli ng mga pulis. So, yun yung version ng mga pulis. Ngayon, ang sabi naman nung tatlong akusado, ang sabi nila, nung araw na yon, pauwi na daw sila. Pauwi na daw sila sa kanilang bahay, yung dalawa lang sa mga akusado, pauwi na sa bahay. Nung makita daw sila na yung mga pulis ay mayroong hinahabol ng mga batang hamog. So, habang hinahabol daw yung mga batang hamog, nakarinig daw sila ng sigaw na walang tatakbo. So, ang ginawa nila, huminto daw sila. Hindi sila tumakbo, hindi sila gumalaw dahil alam naman nila na hindi naman sila yung hinahabol ng mga pulis. Tapos daw, nung paghinto nila, nilapitan daw sila ng mga pulis at sinabihan daw sila na mga membro kayo ng Batang Hamog. Sabi nila, hindi po kami membro ng Batang Hamog. Kaya itinanggi daw nila na sila ay membro ng mga Batang Hamog. Pero ang mga pulis hindi naniniwala. Dinala daw sila sa presinto dahil nga sa akusasyon na member daw sila ng Batang Hamog. Tapos pagdating daw doon sa presinto, ito yung base sa version ng mga akusado ha. Yung isang cellphone daw nung isa sa mga akusado ay kinuha at tinext yung isang akusado pa, yung pangatlo. Tinext daw na makipagkita siya doon sa isang lugar. So nung nagkita naman sila doon sa lugar na yon, doon na dinampot yung isa. Tapos dinala sila doon sa presinto, doon na daw nilabas yung sinasabing baril, granada at kutsilyo na inakusa sa kanila. At tapos nung sinabi nila na aminin niyo na nasa inyo to, nung itinanggi daw na sila kanila yon, pinagbubugbog daw sila. So yun naman yung version ng mga akusado. So nagkaroon ng trial. Pagdating sa trial, ang nagiging desisyon ng lower court sa RTC na convict itong tatlo ng illegal possession.
ay yung dalawa lang pala kasi yung pangatlo na-acquit, hindi siya na-convict dahil hindi na-presenta yung sinabing pulis na humuli daw sa kanya. So yung dalawa na-convict. So na-convict sila dahil nga mayroon daw positive daw sila na-identify ng mga pulis, na patunayan daw ng prosecution ng lahat ng elemento ng krimen na inaakusa laban sa kanila. Tapos ang ginagawa lang naman nilang depensa ay denial daw. So wala mas matibay daw yung ebidensya na napresenta ng prosecution. So ang ginawa ng dalawa, inapila nila. Pagdating sa Court of Appeals, kinatigan din ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court. Ang sabi naman ng Court of Appeals na valid yung pagka-aresto ng dalawa, yung warrantless search dahil nahuli sila sa akto. Tapos yung pag-search daw sa kanila, tama yon dahil ito yung kaso ng isang stop and frisk. Stop and frisk daw dahil nagiging may basihan, mayroong probable cause yung mga pulis na pigilan yung dalawa at i-frisk kasi nga kakatanggap lang nila ng text message na mayroong snatching na nangyari galing sa kanilang superior. Tapos pagdating nila doon, nakita pa nila yung dalawa na yung mga akusado na tumatakbo. So mayroong probable cause daw na stop and frisk. Tapos nung nahuli, nakita anong baril, kaya nahuli sila sa akto. So valid yung pagka-aresto. Kaya in-affirm, sinang-ayunan ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court na i-convict yung dalawa. So ang nangyari, inakyat ng mga akusado, yung dalawang na-convict, yung kanilang kaso sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, pinawalang sala sila, inakwit sila ng ating Korte Suprema. Kasi ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi valid yung pagka-aresto ng dalawa at hindi rin valid yung ginagawang pag-search sa kanila. Kasi malinaw naman, wala, undisputed naman, nung nakita sila ng mga pulis ay nakatayo lang yung mga akusado. Wala silang ginagawang krimen, hindi sila lumalabag sa batas, so walang basihan, walang basis na lapitan sila at sitahin ng mga pulis dahil wala namang kaduda-duda. Kasi nasabihin pa natin na nakatanggap sila ng report sa kanilang superior na may snatching, pero hindi naman dinidescribe, hindi naman sinasabi doon sa report kung sino yung anong itsura ng mga tao, anong mga sinusuot, o ilan sila. Walang ganon eh. Sinasabi lang na mayroong snatching. Tapos nung nakita yung dalawa, nakatayo lang, wala namang ginagawa. So walang basihan para lapitan sila, palasitahin. Kaya hindi valid yung stop and frisk na ginagawa. Tsaka yung pag-search, wala nga silang basihan, wala silang basis para maghinala na may hawak na baril. Bakit? Kasi saka lang naman nila nalaman na sinasabi base sa kanilang testimonya ng mga pulis, saka lang naman nila nalaman na mayroong baril at mayroong granada at may kutsilyo daw dala yung tatlo nung ma-frisk na nila, yung kapkapan na nila. Pero bago yun, nung nakita nila, hindi nila napansin yun. So walang basihan na wala silang ginagawang masama nung nakita sila, wala silang probable cause para lapitan at sitahin. Kaya hindi valid yung warrantless arrest at hindi valid yung warrantless search base doon sa stop and frisk kung tawagin. So, kaya ang ginawa ng ating Korte Suprema, pinawalang sala yung dalawang akusado na na-convict sa akusasyon ng illegal possession ng firearms at saka explosives.